Sa video na ito, dadalhin ko kayo sa isang lumang bahay sa Quezon City na puno ng misteryo at kababalaghan. Mula sa mga anino sa sulok ng kwarto hanggang sa mga gumagalaw na muebles, mararamdaman nyo ang kilabot na naramdaman ko. Habang nag-aaral ako sa gabi, narinig ko ang mga kaluskos mula sa kusina na tila may nagmamasid. At sa isang sleepover kasama ang kaibigan ko, biglang nag-flicker ang ilaw na parang eksena sa isang horror movie. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Ako po si Raul at gusto ko lang magpasalamat sa inyo sa pakikinig sa kwento kong ito. Nakatira kami ngayon sa Quezon City. Napadpad kami dito nung malipat ng trabaho si Papa. Kasama ko sa bahay si Mama at si Tito Fernando. Matagal na kaming naghahanap ng bagong bahay at sa wakas natagpuan namin itong lumang bahay na tila may sariling kwento. Bata pa ako noon at hindi ko pa alam ang mga mangyayari sa amin dito. 5 taon na ang nakalipas nang lumipat kami sa isang lumang bahay sa Quezon City. Ang bahay ay napapalibutan ng mga matatandang puno at may bakuran na tila hindi na alagaan ng matagal. Agad kong naramdaman ang kakaibang aura ng bahay. Parang may mga matang nagmamasid sa bawat galaw ko, lalo na kapag nag-iisa ako sa sala. Parang ang creepy ng bahay na to, sabi ko kay Mama habang nag-aayos siya ng mga gamit sa kusina. Wala yan Raul, imagination mo lang yan, sagot niya habang abala sa pag-aayos ng mga plato. Habang nag-aayos si Mama, napansin kong may lumang larawan sa isang sulok ng kusina. Isang pamilya na tila noong unang panahon pa. Sino kaya sila? Tanong ko sa sarili ko. Lumipas ang mga araw at madalas akong naiiwan mag-isa sa bahay dahil parehong abala sina Mama at Tito Fernando sa kanilang mga trabaho. Sinubukan kong sanayin ang sarili ko, ngunit hindi ko maiwasang mapansin ang mga anino sa sulok ng mga kwarto. Isang gabi, habang nag-aaral ako sa aking kwarto, narinig ko ang kaluskos mula sa kusina. Akala ko'y pusa lamang namin, ngunit nang tingnan ko, wala namang tao or hayop doon. Nagsimula ring mawala ang mga gamit ko. Isang araw, nawawala ang aking paboritong ballpen at kinabukasan natagpuan ko ito sa ilalim ng kama. Nagtataka ako kung paano napunta doon ang ballpen. Sinubukan kong alalahanin kung naiwan ko ba ito sa ibang lugar, pero sigurado akong nasa desk ko lang ito kahapon. Tito, may nakikita ka bang kakaiba dito sa bahay? Tanong ko kay Tito Fernando habang nagkakape kami sa sala. Wala naman Raul, baka pagod ka lang, sagot niya. Isang gabi, habang natutulog ako, biglang nagwala ang alarm clock ko at nagising ako sa tunog nito. Bumangon ako at nakita kong gumagalaw ang mga muebles sa kwarto ko. Parang nagbabaga ang isang pader at naramdaman kong may presensya sa likod ko. Nagpasya akong mag-sleepover kasama ang aking matalik na kaibigan na si Mikey. Nagdala siya ng mga snacks at naglaro kami ng video games buong gabi. Sobrang saya namin, parang walang problema sa mundo. Pero sa kalagitnaan ng gabi, naramdaman namin ang malamig na hangin na dumaan sa kwarto. Raul, naramdaman mo ba yon? Tanong ni Mikey. Oh, parang may nagmamasid sa atin, sagot ko. Biglang nag-flicker ang ilaw sa kwarto. Ano to? Horror movie? Biro ni Mikey, pero halata ang kaba sa boses niya. Tara, tingnan natin sa labas, yaya ko kay Mikey. Nang buksan namin ang pinto, nakita namin ang mga pusa namin na nagtatakbuhan na parang may hinahabol. Kinabukasan, nalaman namin na may nasunog na bahay sa kalapit na lugar. Parang may koneksyon ito sa presensya sa bahay namin. Sinimulan ng presensya na sirain ang mga gamit ko at guluhin ang mga pusa namin. Sinubukan kong makipag-ugnayan sa presensya. Sino ka? Anong kailangan mo? Tanong ko sa hangin. Ngunit lalo lamang tumindi ang mga aksyon ng presensya na tila nagagalit ito sa akin. Isang gabi mag-isa ako sa bahay. Narinig ko ang malalakas na yabag na tila papalapit sa kwarto ko. Tumayo ang balahibo ko sa takot. Biglang sumara ang pinto ng kwarto ko
narinig ko ang pag-whistle na nagpatindig ng aking balahibo. "Sino ka? Anong kailangan mo?" Tanong ko ulit, ngunit walang sumagot. Sinubukan kong buksan ang pinto pero parang may humahawak dito mula sa kabilang side. "Mama, Tito." Sigaw ko pero walang sumagot. "Raul, ano bang nangyayari sa'yo?" Tanong ni Mama nang makita niya akong takot na takot. "May presensya dito sa bahay, Ma. Hindi ko na kaya," sagot ko habang nanginginig. Patuloy na tumindi ang mga aksyon ng presensya. Nagyanig ang kama ko at naglikha ng kaguluhan sa gabi. Sinubukan kong huwag pansinin ito, ngunit patuloy na nanggugulo ang presensya. Nagtangka akong magdasal, pero parang lalo lang lumalakas ang presensya. "Diyos ko, tulungan mo po ako," bulong ko habang hawak ang rosaryo. Biglang bumukas ang bintana at pumasok ang malamig na hangin. Parang may bumulong sa akin, "Umalis ka na dito." "Raul, kailangan natin ng tulong," sabi ni Tito Fernando. Hindi ko na alam ang gagawin, sagot ko habang hawak ang rosaryo ko. Sinubukan naming tawagan ang isang albularyo pero hindi siya makapunta agad. "Mag-ingat kayo dyan," sabi niya sa telepono. "May malakas na presensya sa bahay niyo." Naramdaman ko na palaging may nakamasid sa akin kahit saan ako magpunta sa bahay. Tila sumasakop na ito sa aking pribadong espasyo. Hindi ko na alam kung paano makakatakas sa bangungot na ito. Dahil dito, nagkaroon ako ng matinding insomnia at paranoia. Hindi na ako makatulog ng maayos at palaging balisa. Pati sa eskwela, hindi na ako makapag-concentrate. "Raul, okay ka lang ba?" tanong ni Mikey. "Hindi, pare. Hindi na ako makatulog," sagot ko. "Raul, kailangan mong magpahinga," sabi ni Mama. "Hindi ko kaya, Ma. Parang palaging may nakamasid sa akin," sagot ko habang hawak ang holy water. Sinubukan kong maghanap ng tulong mula sa mga kaibigan at pamilya, ngunit walang makapagbigay ng solusyon sa aking problema. "Raul, subukan natin ang mga religious items," sabi ni Tito Fernando habang binibigay sa akin ang rosaryo at holy water. Ngunit walang epekto ito sa presensya. Ang takot ko ay lumalim. Tila wala ng paraan upang makatakas sa presensya. "Ano ba ang kailangan mo?" tanong ko ulit sa hangin, ngunit walang sumagot. Sa bawat araw, nararamdaman ko ang presensya na palaging nakamasid sa akin. Hindi ko na alam kung paano makakatakas sa bangungot na ito. Sa huli, nagbigay ako ng babala sa iba na huwag kilalanin ang mga ganitong uri ng mga nilalang. Lalo lamang lumalala ang sitwasyon, sabi ko sa aking pagsusulat. "Huwag kayong magpabaya. Ang mga presensya na ito ay hindi basta-basta." Dagdag ko habang nararamdaman ang malamig na hangin na dumaan sa aking likuran. Naramdaman ko na parang may presensya pa rin sa likod ko. Hindi pa rin ito umaalis. Bulong ko sa sarili ko habang nagsusulat. Ang kwento ko ay nagsilbing babala sa iba, ngunit para sa akin ang bangungot ay hindi pa tapos. Patuloy akong nagbabantay handang harapin ang anumang mangyari. Ang kwento natin ngayon ay nagpapaalala na hindi lahat ng misteryo ay dapat tuklasin, lalo na kung ang kapalit ay ang ating kaligtasan. Maraming salamat sa pakikinig, mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan. Tandaan, sa dilim, hindi ka palaging nag-iisa.